So we will continue our topic for today about masquerade. Today in our world or in our generation, we are having a lot of mask. Hindi lang mask or face mask or na tinatago natin yung ating sarili about sa kung ano yung pinapakita natin sa ibang tao or kung ano tayo sa ibang tao. So that's why here in our series in Masquerade, our goal is to unmask, okay? Tanggalin natin yung ating mga maskara na kung ano man yung maskara na suot-suot mo ngayon, I do believe lahat tayo nandito ngayon, meron tayong tinatawag na maskara. Amen? Today, our topic for today is about self-deception. Alam nyo, itong self-deception is, I know, marami sa atin, sabi ko kasi inyo, may tinatago tayong sa likod ng ating sarili. Or maybe today, okay, you are trying to deceive. Ito yung pinaka-popular, okay, when it comes to masquerade. Bakit? Kasi madali nating lokohin yung ibang tao, tama ba? Sa pamamagitan ng pagsusuot ng iba't ibang maskara. Ibig sabihin, iba ka pagkakaharap mo yung taong ito, iba ka sa school, iba ka sa work, iba ka sa bahay, at lalo na ibang-iba ka pag nandirito ka sa loob ng simbahan. Tama mali? Di ba? Lalo na kapag kakaharap mo si pastor, you know what? We are tend or trying to deceive ourselves. But take note of this, sabi dyan, ano ba yung ibig sabihin ng self-deception? Ano ba yung nangyayari or kasalanan ba, pastor, kapag tinatago ko or ayaw kong ipakita yung aking nararamdaman sa ibang tao? Tama ba? Maraming ganyan eh. Lalo na, mga kabataan ngayon, kapag tinanong mong okay ka lang ba or kamusta ka? Di ba lagi lang sinasabi, okay lang ako. Tapos nakangiti pa. And then, deep inside, or most of the time, they are wrecked inside. Tama? And makikita mo lang, or sa panahon natin ngayon, actually, makikita mo lang yung mga kabataan, bigla-bigla na lang naglalaslas. Di ba? Bigla na lang mas emotional sila. Why? Because they are trying to deceive themselves. And especially at home. Di ba? Pagka tinanong ka ng parents mo or ng parents natin na kapag kinamusta ka, di ba, mas madalas nating sinasabi minsan yung mga ayaw nating ipakita or eto kasi yung tao eh. We are tend to be a strong person. Ayaw natin nakikita tayo na mahina. Di ba? Ayaw natin ipakita sa ibang tao na tayo ay weak. Ayaw natin ipakita or malaman ng ibang tao na ikaw ay merong kahinaan. And ayaw mo na na-expose yung iyong kahinaan. That's why self-deception is very, dangerous. Why? Sabi dito, self-deception is rooted in our thinking and visible in our activities. Ibig sabihin, nag-i-start po yan sa pag-iisip natin. And then hanggang sa ito is may apply natin. And then if we are looking at it in reverse, what we do or how we act is in reality is a product of our belief system. Alam mo, ito kasi mahirap sa atin. Nag-uumpisa yan sa una, iniisip mo lang. Okay? And then hanggang sa patuloy mo na itong ginagawa. And then habang ginagawa mo siya, napapaniwalaan mo na yun na yung sistema ng buhay mo. Tama mali? That's why, once na nagkaroon ka ng belief system, pagka ikaw lumabas ng iyong bahay or lumabas ka ng ibang outside world in your work or in your community, nagugulat ka, merong palang mali sa ginagawa mo. Which means, nadideceive na natin yung sarili natin. Which means, our belief system, nagkakaroon na ng self-deception. And ang mangyayari, ganito, kapag ikaw lumabas outside the world and you are being, nahusgahan ka ng ibang tao or naghusgahan ka sa ginagawa mo, you know what? You are trying to deceive yourself and you are trying to say, this is me. And if you cannot accept me, hindi tayo magiging friends. Di ba? Marami kayo sa atin, ganyan eh. We want to be accepted. In our culture today, di ba? Uso yung yung kina-cancel ka.
ng cancel community. Yan. Di ba? Bakit? Kasi ayaw nating nabibilang tayo or na may mention tayo when it comes to cancel culture. Bakit? Kasi, di ba, ang lagi nating sinasabi or lagi sinasabi ng mundong to, I don't care, okay, kung ano yung ginagawa ko as long as, okay, wala akong tinatapakan tao. As long as wala akong sinasaktang tao. You know what? That is self-deception. Bakit? Kasi yung system na belief mo, okay, mali na pala. For example, okay, this is very, very popular, no? Hindi ko po, habang inaaral ko to, sabi ko nga is, dadaanan ko tong tinatawag nilang LGBTQ. Tama? And lagi sinasabi ng mga yan is okay, ito yung nararamdaman ko. And gagawin ko, ito laging sinasabi na sa tiyan narinig mo sa mga taong yon, gagawin ko kung ano yung gusto ko as long as wala akong nasasaktang tao. Tama? And you need to accept this is me. Di ba? Ayan yung nagiging belief system nila and ang gusto nila is tanggapin sila ng tao. You know what, mga kapatid? We are right. Di ba? Lagi nating sinasabi na tayo ay tama. Pero alam mo, in self-deception, sabi dito, okay ba rin mapapflash yung screen? Sabi dito, self-deception, those who don't know, they don't know. Pastor, parang ang gulo, no? Kasi, you know what, marami sa atin, or madalas sa atin, akala mo, okay, or marami, ito kasi, okay, you believe in your system belief na nangyayari, pero hindi mo yung salamin. Kasi, you know what, sometimes, may nakita kang dumi sa mukha mo, and hinayaan mo na yan, at lumabas ka sa labas, okay, and then, nagtatawanan sila, or sinasabi sa'yo, minsan, nung iba, na meron kang dumi sa labas, pero ayaw mo silang paniwalaan, and tama, mali? Kaya, anong ginagawa natin? We are trying to ignore. And that is a sin. Sabi nga, in the law, no one is above the law, especially ignorance. Okay? Kasi lagi natin sinasabi na hindi ko alam Hindi ko alam na nakakasakit na ako ng ibang tao. Di ba? Kapag ikaw hindi mo alam yan or hindi mo yan, bagay na, you know what, hindi yan excuse. Okay? So, ibig sabihin, tayo mismo, tayo mga Kristiyano or bilang isang Kristiyano, okay, ito lang ibig sabihin yan. Once na, okay, lumabas ka or pinuna ka or may nagpuna sa'yo, may nagsabi sa'yo ng katotohanan, this is what, what we don't like yung pinupuna tayo ng ibang tao. Di ba? Kaya anong nangyayari, nagkakaroon tayo ng system natin and you know what, hindi natin alam na yun na pala is mali. Okay? Unless someone tells us. Because two truths of self-deceit is this. Number one, sabi dito, okay? No, the longer we view ourselves through a distorted lens, the more likely we are to believe a distorted truth. Ito yung mga nakakatawa kapag meron tayong sa atin, sa point of view natin, sa sarili natin, we are trying to see, okay, kung ano lamang yung gusto nating makita. For example, sabi diyan yung distorted lens, ayaw natin, okay, in a picture, in a big picture, okay, minsan sino dito minsan nag-e-edit or tinatanggal niya yung mga sa natin ngayon, di ba,
parang gusto natin tanggalin lahat ng mga, halimbawa, may tigyawat ka, di ba? Or minsan may dumi dun sa part na yon, di ba? Anong ginagawa natin? Iniiwas natin or sinuzoom natin at kinakrap natin yung bagay na gusto lang natin makita. Tama mali? Kasi yun lang yung gusto natin makita at yun lang yung pinaniniwalaan natin at ito lamang yung umaandar na sistema sa buhay natin. It's just like that. Sabi dito sa in the verse, okay, for in his own eyes he flatter himself too much to detect or hate his sin. Ito po yung sa atin mahirap sa atin once na nakikita natin yung ating kasalanan, which means, okay, once na humarap tayo sa salamin, minsan or madalas, ayaw nating ipakita yung kapintasan natin. And madalas, okay, ayaw nating madetect yan or pag-usapan yung mali na nagawa mo. Di ba? Mamaya, pag-usapan natin, ayaw natin yang i-expose, ayaw natin yang ipakita sa iba. That's why the words of his mouth are weak and deceitful. He has ceased to be wise and to do good. Alam mo, yan po yung mahirap sa atin when it comes to deceitful or we are trying to deceive ourselves. Why? Kasi marami sa atin, ayaw nating po yung pag-usapan. Ayaw nating malaman kung ano or sino ka sa harapan ng ibang tao. Okay? Sorry. Okay? Ayaw natin or gusto lang natin makita kung ano yung belief natin. Ano yung lens or sino ka sa harapan or pinapakita mo lamang sa ibang tao. That's why, mga kapatid, sabi dito, we are trying to be defensive. We are trying to justify ourselves. Bakit? Kasi gusto lang natin ipakita kung sino tayo. Gusto nating ipakita kung ano at sino ka sa harapan ng ibang tao. Pero ayaw na ayaw mo, okay, pag-usapan or makikita or masisilip yung lie na meron ka at kung sino ka sa harap ng ibang tao. That's why, ayan po yung mahirap sa atin bilang mananampalataya. Niloloko natin yung sarili natin at tinatakpan natin, okay? Yung ating yung ating mga kasalanan, dinideceive natin yung ating mga kasalanan kasi ayaw nating ma-detect yung kung ano tayo. Tama mali? Di ba sino ganyan madalas? Ayaw mo mapakita or malaman ng ibang tao yung kapintasan mo, yung kasalanan na meron ka. Ayaw mong ma-expose kung ano yung meron ka. Ibig sabihin, tinatago mo, okay? Tinatago mo yung mga kamalian mo. Kasi yan tayong tao. The longer we view ourselves through a distorted lens, the more likely we tend to believe to be distorted. Okay? Then, pangalawa, often the more convinced you are right is the more likely you are wrong. Alam mo, ito po yan eh. Ang pinakabang basis mo kapag ka ikaw ay merong merong kang gustong sabihin or gusto mo yung pinaniniwalaan mo yung sarili mo. Sabi diyan, always be aware in ourselves. Bakit? Kasi tayo mismo mga tao, ayaw natin or ayaw nating ipakita na may mali tayo. Ibig sabihin, kahit na sa harapan ni Jesus Christ, okay, we are always trying to sell ourselves na tama tayo. Okay? Sabi diyan ni Jesus Christ, anong tawag dito? Sa kay Peter, okay? Sabi diyan, Peter, even if you fall away on account of you, I will never, okay? I tell you the truth, Jesus answered, the very night before the rooster's crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. Ito, I remember this thing, in counseling, sabi diyan,
tayo mismo, ayaw natin, okay, kapag ka meron sa, napag-aralan to sa counseling, kapag ka merong kang kina-counsel na isang tao, okay, ang unang-unang mangyayari dyan, ayaw niya, okay, malaman niya yung kanyang kahinaan or yung kanyang kamalian. Alam mo, sila yung taong ang nangyayari sa kanila, dalawang bagay. Okay? Ano to? Yung truth na pinaniniwalaan nila, which is wrong, okay? Binabaliktad nila ito. Tinitwist nila ito into a right. May kilala kayong ganyan na kahit na mali na yung pinakita niya, okay? Still, ipapakita niya na tama yung ginagawa niya. Di ba? Marami sa atin, okay, na-caught na into our mistakes. Ito po yan, lagi mong sabihin o lagi mong ipapakita na hindi, tama ako. Di ba? Alam mo, yan yung yan yung nangyayari sa atin, especially, the more na the more na sinasabi sa iyo kung sino ka, ayaw mong tanggapin ito. Ayaw mo, lagi mong dinidisown yung sarili mo. You are always trying to convince that you are right. Tama? Oo. Actually, yung mga babae, lagi lang sinasabi na kaya nga yung ang tagal, ang English daw ng lalaki ay mali kasi wala na silang nagawang tama. Di ba? Alam mo, yan yung yan yung mahirap, especially yung pinakamahirap talagang kalaban kapag yung asawa mo. Bakit? Kasi yung asawa mo or yung partner mo sa buhay, alam niya, okay? Alam niya na mali na yung ginagawa mo, okay? Pero ikaw, napaka-defensive mo. Ganito, sa counseling or sa sabi diyan, kapag may nag-away na mag-asawa, alam mo, yung asawa, yung lalaki, okay, or yung babae, or yung lalaki, sabi diyan, nag-usap sila ng counselor. Sabi diyan, yung counselor, sinabi niya, oh, bakit? Ano ba nangyari? Sir, kasi ganito, sinigawan ako ng asawa ko. And alam mo kung ano yung nangyari dun sa counselor? Ang sabi ng counselor, sabi niya, sinigawan niya ngayon ito. Kasi ano bang ginawa mo? Di ba? And yung kina-counsel, alam mo kung anong ginawa niya? Sumagot lang siya, and then, alam mo, ito yung gusto sabihin ng counselor. You know what? Sumagot siya, wala naman, hindi naman ako sumagot ng pabalang, hindi naman ako gumanito. Pero yung counselor, sabi niya, kita mo na, mali yung ginawa mo. You know what? Ganito po yan. Minsan kasi, kapag yung tao na nagko-correct sa atin, yung counselor sinigawan na siya, sabi niya, sinigawan kita pero hindi ka nagalit. Pero nung sinigawan ka ng asawa mo, galit na galit ka. Ibig sabihin, you know what? Ito pong pinakamahirap sa atin We are trying to be defensive. Especially, okay? Yung mga tao na nakikita natin, na pumupuna sa atin, anong ginagawa natin? Di ba? Kasi we are trying to tend, itong taon to, lang, hindi naman din maayos yung ginagawa niya Di ba? Siya rin naman mali yung ginagawa niya. You know what? Tayo, we are trying to be defensive. Tama mali. Kapag merong pinapakita sa yung wrong, pinapakita sa iyo kung ano yung tama, di ba? And you believe in your wrong system, hindi ka talaga papatalo. Wag na po kayo, wag na nating gawin yan. Or, ang tawag doon, wag na tayong maging defensive. Lagi yung sinasabi sa amin ni Pastor John noon kapag sa mag-asawa, okay, sa mga mag-aasawa, ito po yung lagi sinasabi, kapag tayo sa mga asawa natin, minsan kailangan natin silang tanungin. Ano yung laging tinatanong Pastor John? Anong nagawa ko sa yung mali? Okay? Ibig sabihin nun, huwag kang magiging defensive. Hayaan mo muna, okay? Mangyari or mapatapos mo muna siya or mailabas niya kung ano yung dapat niyang sabihin. Kasi ang problema sa atin, sa mag-asawa, kapag sinabi ko ano yung mali ko, alam mo, lahat na ng mali, dilungkat, tapos ikaw nasaktan ka, anong ginawa mo? Nag-retaliate ka, and then ang nangyari, nag-retaliate din siya. Ang tanong ko sa inyo, natapos ba yung usapan? Kasi di ba, walang gustong magpatalo.
Kaya kami, ni Eunice, nung isang beses din nag-away kami, alam mo, talagang minsan, okay, madalas, pagka kayo nag-away, okay, ang dami nang nangyari, ang dami nang binato ng kabilang side, naging defensive na siya, naging defensive na ako, teka lang, natamaan na yung ego ko, di ba? And you know what, after all, ang sinabi ko lang sa kanya nung huli, okay, anong gusto mo mangyari? Then that's it. Kasi, madalas, okay, tayong tao or tayo minsan, hindi natin ma-accept yung mali natin. Nagiging defensive na tayo. Katulad ng ginawa ni Peter. Ano sabi niya ni Peter? Ano sabi doon ni Peter? Balikan nga natin. Sabi dito, Peter replied, even if I fall away on account of you, I will never, I never will. But sabi dito ni Jesus Christ, I tell you the truth, Jesus answered, this very night before the rooster's crows, you will disown me 3 times. Okay? But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron dito kay Peter nung time na ito, pero si Jesus Christ, alam niya na didisown niya. Pero on his, self-deception of his unbelief, okay, on Jesus Christ, na sinasabi ni Jesus Christ, hindi, alam ko, i-disown mo ko. Pero hindi, alam mo si Peter, ganyan siya, or ganyan niya, i-distort yung truth. Ayaw niya, okay, ayaw kasi natin, ito yung pinakamahirap eh. Ayaw natin, ma-name tayo as wrong, as a sinner, tama? As a masamang tao, ayaw natin ma-name tayo na bilang isang magnanakaw, or ayaw natin ma-name tayo bilang sinungaling, di ba? Kasi we are trying to deceive ourselves. Ito po yan, but we always think of this. Alam nyo, tayo pong lahat ay bilang isang mananampalataya, okay? We are not perfect. Always think of this thing. We are not perfect. The more na magkakaroon tayo, okay, ng problema or ng kasalanan or ng kamalian, you know what? The more na dapat tayong nagpapakumbaba. The more na nakikinig tayo sa ibang tao. Because you know what? Madalas sa atin, okay? Ito po yung pinaka-problem eh. We cannot accept the truth. Ayaw natin ng katotohanan. Tama mali? That is why, sabi nga nung iba di ba? You need to know the truth because the truth will set you free. Alam mo, kaya dito sa church, ayaw po namin, okay? Or makinig kayo, sa church, especially sa amin ni Pastor John, ayaw namin nang makikita kayong gumagawa ng kasalanan. Kasi, okay, pupunahin namin kayo. Kaya alam mo, kapag ikaw meron kang nagawang kasalanan and nakita namin mismo yan, we will tend to correct. Kasi minsan, we are trying to deceive ourselves. Okay? Kasi ayaw natin tanggapin yung ating mga kamalian. Ito po yung steps para magkaroon tayo ng para tayo ay mabuhay sa katotohanan. Number 1, sabi diyan, we need to live what? Pray. You need to pray. Alam mo, mga kapatid, kapag ikaw is merong mga ginagawang kasalanan, kalokohan, or kabulastugan sa buhay, you know what? Naniniwala ako that God can bring you a disaster in your life so that you can pray to Him. Amen? Alam mo, this is very, truth about God's Word. Sabi diyan, once na ikaw is merong kasalanan or kalokohan na ginagawa, okay, all you need to do is to pray. You know why? Because sometimes, hindi ka na, okay, ito po yung mahirap eh. Once na nagkaroon tayo ng isang kasalanan, the more na lumalayo tayo sa ibang tao. The more na dumalayo tayo sa ibang tao, the more na hindi natin nakikita yung kasalanan natin. You know what? But sometimes,
ang ginagawa lang na, magagawa na lang namin is to pray. To pray for you and to pray for yourself. Kasi minsan, okay, ito po yan madalas, okay, hindi mo na, or ayaw mo ng taong nakapaligid sa iyo. You know what? You need to talk to God. Sabi diyan, first is number 1 is to pray. Sabi diyan, search me, O God. Alam mo, this is the prayer of David Nung time na, nagkasala siya, okay? Nung time po na nagkasala siya, alam mo, ang pinakamaganda kay David is he prayed. Okay? He prayed. Ano sabi niya? Search me, O God, and know my heart, and test me, and know my anxious thoughts. Alam mo, mga kapatid, ito yung gusto ko na maging natin. Kasi minsan, ayaw na nating makinig sa ibang tao. All you need to do is to listen to God. Alam mo, kapag meron kang ganyan at nasaktan ka dahil sa katotohanan, sinampal ka ng katotohanan, kasi minsan, matigas ang ulo natin Ayaw nating makinig. Di ba? Ang kailangan mo minsan is to pray. Activate your prayer time. Sabi diyan, search if there is any offensive way in me and lead me in the way of everlasting. Alam mo mga kapatid, sabi diyan, minsan kapag ikaw gulong-gulo na kung ano ba talaga yung katotohanan at ano yung self-deception, ano yung what is truth and what is sin. Okay? And meron kang self-belief or meron kang system sa sarili mo, you know what? You all need to do is to pray. Lord, reveal me kung ano yung meron ako. Lord, reveal mo kung ano pa yung pwede kong iayos sa sarili ko. Diba? Ang kailangan natin Ask God. Alam mo, naniniwala ako, i-reveal ng Diyos sa iyo kung ano yung kailangan mong i-improve sa buhay. Kung ano yung kasalanan na meron kang ginagawa sa buhay. You know what? You need to pray. Diba? Second is what? Listen. Alam mo, listen. Alam mo, ito po yung sabi ko nga sa inyo kanina, once na nalaman mo yung kasalanan mo, okay? Dalawa lang po yan. Nagde-deny ka pa sa kasalanan mo, okay? Or sometimes, God will bring people that can rebuke you. Marami pong beses dito sa City Light. Minsan, okay, hindi na, or ayaw, alam mo yung rebuking po ay mas masakit. Okay? Mas masakit na salita yan. Sabi diyan sa Proverbs chapter 15, verse 31-32, He who listen to life-giving rebuke will be at home among the wise. He who ignores discipline despise himself, but whoever heeds correction gain understanding. Ito po, alam mo, ang pinagkaiba, okay, ng listening, okay, ng sa rebuking, ito po 'yan. Madalas sa atin, dahil sa kakapalan na ng mukha natin sa paggawa ng kasalanan, ayaw na nating malaman, ayaw na natin minsan yung pag-sugarcoat or sinusugarcoat yung kasalanan natin. Alam mo, ang sabi diyan, a life-giving rebuke. Bakit? Kasi minsan, okay, especially madalas, yung rebuking po masakit. Napakasakit na salita. Alam mo, minsan, hindi ka na nadadaan sa, okay ka lang ba? Yung inihimas-himas, sinusuyo-suyo. Alam mo, pagka ikaw, okay? Alam mo, naniniwala ko, kaya kang padalhan ng Diyos ng taong magre-rebuke sa'yo. Alam mo, kami nila Pastor John, mas gusto namin yung open rebuke. Kasi, ito po yan, the more na nagkakasala ka, okay, alam namin kung ano yung end Di ba? The more that you are living in sin, in immorality, in sin o pagnanakaw, pagsisinungaling, alam na namin kung ano mangyayari sa iyo sa buhay mo Para sinungaling ka, di ba? Gumagawa ka ng kalokohan, magagaliting ka,
You know what? Kapag ka ni-rebuke ka namin or pagka nakita namin na kailangan kang i-rebuke, okay? You know what? Ibig sabihin yan, ayaw namin kayong mapahamak. Kasi alam namin kung ano mangyayari. Di ba? The more na nakikita mo yan, okay, na kapag ka ikaw sa nire-rebuke, you know what? Dapat the more na nagpapakumbaba tayo. Kasi sabihin ko sa inyo, ang rebuke, sabihin ko sa inyo, masakit. Masakit kapag ka ni-rebuke ka ng isang tao. At mas masakit ito, actually, kapag kayo nag-rebuke sa'yo, mas bata pa sa'yo. Or minsan, okay, we are get offended kasi hindi natin minsan ginagamit ng Diyos yung mga tao, okay, yung mga taong matatalino or minsan yung mga dinidespise ni Lord yung mga matatalino at pinaparebuke pa siya sa mga walang alam. Alam mo, bakit? Kasi kayang gawin ng Diyos yan para ipakita sa iyo na you are wrong. Tama? Kaya ako, alam mo, mas nagiging ako kapag, especially, naniniwala ako kahit na mas bata sa akin at nagsabi ng totoo, you know what, mas makikinig ako eh. Mas magiging open ako eh. Kasi sampal yun eh. Di ba? Mas bata sila pero mas sila. Pero you know what? Sabi diyan, you're rebuking at home among the wise, okay? He who ignores discipline despises himself, but whoever heeds correction gain an understanding. Kasi madalas sa atin, alam mo mga kapatid, you need to lower your pride. Kasi madalas sa atin, ayaw natin, okay, yung pride na mas lalo itong nangingibabaw kapag ka tayo is pinagsasabihan, kapag ka tayo is nire-rebuke, kapag ka nire-reveal yung ating kamalian. Di ba? Mas lalo tayong nagre-resist. You know what? You need to humble yourself. Kasi alam naman natin na mali na yung ginawa natin. Huwag na tayong magmalaki pa. Ang gusto ng Diyos, once na nakita ng ibang tao or nakinig ka, okay, pinagsabihan ka, you know what? Humble down. Okay? Don't let your emotions, okay, na mangibabaw dahil sa kamali ang ginawa mo. Kasi madalas, kapag tayo is nire-rebuke, okay, ini-ignore natin yung discipline, ano nangyayari sa atin? We are trying to umaalis tayo, okay? Umaalis tayo lalo na dun sa katotohanan. Kasi ayaw natin marinig yung katotohanan. Ayaw natin maging open yung mind natin sa katotohanan. That's why yung last dito is to change. You know what mga kapatid? Na ito, once na ikaw is nag-pray, you listen, then you change. Ibig sabihin po niyan, alam mo, nalaman mo yung katotohanan, okay? Nung nalaman mo yung katotohanan, nakinig ka, anong ginawa mo? Dapat tayo is nagbabago. Sabi diyan, do not merely listen to the word and so deceive yourself and do what is says. Alam mo, ito po yung pinakamahirap na gagawin natin. Once na nirebuke tayo, once na nakinorek tayo, you know what? We need to change. Okay? Alam mo, ito po yan eh. Just like naranasan ko pumasok sa isang one-way. Alam mo minsan, anong tawag dito? Dito sa may Palar, isang beses, pinasok ko yung one-way. Pero, nagagawa sila excuse no? ginagawa yung tunnel, sarado yung isang kabila. And then, pinipilit ko kasi tama naman yung way ko. Pero, noon pala, meron nakalagay doon na sign na yung one-way palabas doon sa kabila. Tama ba, Melvin? Yung kabila, pagka sinasarado yung kabila, ang nangyayari, pagka dito ka galing, palabas, doon ka sa kabila, nangyayari sa akin, sumasagad ako ng kanan. Kasi that is the right, the right thing to do. Okay? Doon ka sa kanan mag-cross. May tawag ito, may enforcer, kinakawayan na ako.
diretso lang ako. Diretso lang ako. Kasi tama naman yung nasa isip kong daanan, pero mali pala siya. Bakit? The more na pinapasok ko yung sasakyan, the more na ang dami ng sasakyan na nakakasalubong ko. And alam mo kung ano nangyari? Hindi rin ako nakausad. Ano nangyari? Babalik pa rin ako at pumunta ako doon sa kabilang way, which is yun sa kaliwa. Kasi, madaling araw, and mate na ano pala doon, may tawag dito, may traffic enforcer na pala na nag-guide, hindi ko napansin. Pero, inilusot ko siya doon sa, sa alam kong tama, okay? Yun yung tamang alam ko. Just like that. Alam ko yung tama, and nung time na yun, nagalit pa ako doon sa, sa enforcer. Di ba tama naman, sa kanan dapat? Sabi niya, sir, kasi ganito yan. Yung ngayon, may ginagawa. So para mas makaikot ka, okay, kasi ikot ako dun sa may palabas ng pinagsama eh. Dito ka sa kaliwang side. Which is, nga naman, kasi pagka dito ka sa kabilang side, okay, diretso na agad yun sa palabas ng ng tawag dun, ng yung may kambingan dun eh, yung doon sa Palar, di ba? Two-way yun eh, papunta dun sa may C5. Then, unlike dun sa kabila, pagka dun kasi ikot, dun yung alam ko, okay? Pero the more na pinapasok ko siya, okay, the more na nadidistract or nasira yung araw ko at alam mo, nasira po pati yung ng enforcer eh kasi pinagalitan ko pa siya eh. Ay ko, di ba dito yung tama? Pero you know what? As long as nalalaman ko, okay, sabi niya, sir, dito tayo kasi dito, paglabas mo agad, pa-C5 ka na agad service road eh. Pagka dyan kasi, yung mga sasakyan, magkaka-crash or magkakaroon pa ng accident. Okay? You know what? Just like in our life, the more na alam natin na mali na yung pinapasok natin, the more na papasukin natin yan, okay? The more na magkakaroon po ng problema. It's either mabangga ako ng mga motor kasi may motor na mabilis, madaling araw, and alam nila tama din sila, di ba? Ang alam ko, believe ko, tama ako. Kasi yun yung pinaglalaban ko eh. Pero, nga naman, nung sinabi sa akin ng enforcer, sir, mali na yan kasi para paglabas mo, okay, para hindi ka na nga umikot dun sa kabila at hindi na mag-cause ng traffic, dito ka na. Di ba? So, ang ginawa ko, umatras ako, and then, pumasok ako dun sa kabila, nakalabas naman na ako. So, sabi ko, galit pa ako sa enforcer. Sabi ko, wala kasing nakalagay na araw. Sabi niya, sir, meron yan, tignan mo lang dun sa unahan. So, you know what? Marami sa atin kasi ganito. Once na nalaman natin yung katotohanan, at minsan kadalasan ayaw natin talagang malaman yung katotohanan. Totoo to. Just like that time, ako pa yung galit dun sa enforcer. Pero yung pala, siya na yung tama. Parang naisip ko tuloy. Grabe yung pagpipilit ko sa tamang alam ko, pero mali na pala. So just be aware kapag dadaan kayo sa mga sa mga ganoon kasi akala mo dati one way pero ngayon two way na pero yung pala iba-iba nila. So be aware on the rules ng ganoon. So just like that. Alam mo, nung umatras ako, di mas mapabilis, di ba? Ibig sabihin niyan, you know what, marami sa atin kapag nalaman natin kasi yung katotohanan, okay? Nalaman natin kung ano yung tama. Okay? Huwag na nating ipilit yung tamang alam natin. Yung system, yung self-deception, ganyan po yung ginagawa sa buhay natin. Yung self-deception, pinapaniwala ka na tama yung ginagawa mo, wala kang sinasaktang ibang tao, tuloy mo lang yan, at ito pa matindi, pinagpapala ka pa ng Diyos. Alam mo, that is self-deception. You know what? Minsan, okay, you need to change the course or you need to change or yung direction ng buhay mo or ng thinking mo or ng iyong belief through system, alam mo, mali yan. You need to change, especially once na nalaman mo yung katotohanan. 'Di ba? Huwag nating lokohin yung sarili natin. Just like in the Word of God. Sabi diyan, do not merely listen to the Word. Marami sa atin ganito. We listen to the Word of God. Every Sunday nagsisimba ka.
Pero paglabas mo ng simbahan, hindi ka nagbago. Ibig sabihin po, hindi ka binago ng katotohanan. You still believe in your system. Still, pumasok ka dito sa simbahan na ito na merong suot na maskara, and then sinabihan ka ng pastor mo na ng iyong kasalanan, and then you know what, still paglabas mo ng church na ito, hindi ka nagbago. You know what? It will lead into destruction. Trust me. Because hindi ka naniwala sa salita ng Diyos. Hindi mo in-apply yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam mo, huwag kayong do not just merely listen to the word. Alam mo, study the word and apply the word of God. Wag lang po tayong maniwala, okay? Sa tagapagsalita. Wag lang po tayong pumunta dito sa church just because gwapo yung speaker, bata yung pastor, diba? Or aircon, maganda yung tugtog. You know what? Ang goal ng church is maniwala ka sa katotohanan na which is yung Bible. And once na in-apply mo yan sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, ay yan po yung makakapagpalaya sa iyo. Baka ngayon, you are still in a bondage of sin, nakakulong ka sa kasalanan. You know what? It is time to set you free. It is a time, okay, na yung kasalanan mong yan ay tanggalin mo at magbago ka ngayon. Because sabi dito sa John chapter 8 verse 3, then you will know the truth and the truth will set you free. You know what, mga kapatid? We are preaching the truth. We are saying the truth. We are exposing the truth. And the truth is in the Word of God. Alam mo, hindi po sa amin galing yung katotohanan. Ang katotohanan po ay galing sa salita ng Diyos. Because the truth will set you free. Because God wants you to be set free. Gusto ng Diyos, mamuhay ka, okay, na hindi mo niloloko yung sarili mo. Mabuhay ka na malaya sa kasalanan, na malaya sa sinasabi ng ibang tao, sa malaya ka sa sasabihin ng iba because you know what is the truth. Amen? And then it will start in Christ because God is the truth. Okay? He is the truth. Diba? Siya po lamang yung makakapagpalaya sa atin. Can we pray?